Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ta with evidence ha. Hindi tayo maglabak-labak na walang evidence. At akin lang po ay kuro-kuro at disclaimer lang ha, opinion ko to. At ito rin mga opinion ng ating mga netizen na binabasa ko sa mga comment section. O wag kang ma-high blood. Oo. Kung hindi naman totoo, wag kang ma-high blood. So ito na kabibig ha, binuking ni Congressman Dan Fernandez na may script pala. May script pala si Bato at si Bato yata ang gumawa, di umanon gumawa ng script para kay Colonel Grijalde. Para daw basahin ito ni Colonel Grijalde sa Senado kahapon. At sabi ni Congressman Dan Fernandez, ito ay isang demolition job. Wow! May proper word talaga ha sa pag-describe nila kung bakit nasali ang pangalan ni Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Congressman Benny Abante at Dan Fernandez ay nag-explain, nagkaroon ng press con kanina-kanina lang. And they explain their side, everything na nalalaman nila. At everything kung ano ang kailang point of view sa nangyayari ngayon. So, pakinggan natin ang kanilang point of view at magbigay tayo ng ating kuro-kuro opinion. Okay? So ito kabibiga, I'll share my screen and then pakinggan natin ang kanilang mga hinanaing din ang kanilang side of the story. Mahirap naman puro kay Colonel Realdi lang tayo. So ito po yung side of the story at kunin ko lang yung part kung saan sinabi ni Kong Dan Fernandez na this possibly a demolition job. So ito kabibig, manood tayo ha. Sir, I understand may mga statement na rin po tayo kahapon denying the statements of Grijaldo. Pero just to be clear, para mas maipaliwanag lang po sa ating mga kababayan. So may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. Grijaldo. Dahil mahaba yung sinabi mo, ako nang sasagot, Chairman Abante. Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, ando si Colonel Grijaldo, so tawagin na natin. So it was at the back of the Quadcom. So nung kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin kasi nga kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. Nandamay pa si Garma, no? So nandamay pa si Garma ni Colonel Grijaldo. So nagsabi siya sa Quadcom na, uy, may friend ako na pwedeng mag-confirm sa mga sinasabi ko para talagang sabihin na totoo yung mga pangalawang statement ni Garma ay kailangan niyang magdamay ng tao. At itong si Colonel Grijaldo. Pero yung dapat sana ay magsalita at mag-confirm sa reward system na di umano'y sinasabi nila na ginagawa noong panahon ni Duterte, iba ang nangyari. Oo. Hindi sumunod sa kung ano ang gusto nilang mangyari. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din na sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. So prior sa Quadcom hearing, nagkausap na kami ni Garma. So it's very unfair. Diba? Kasi pwedeng magbago ang mga statements after you speak or spoke to Colonel Garma. Diba? Parang, maganda ba yung hearing na yun? Parang nakakaano naman, yung resource person kakausapin mo before sa hearing, tapos upo sa hearing, pero tapos na kayo nag-usap, so kung ano ang sinabi ni Garma, tapos pwede naman siyang mag-deny or pwede niyang dagdag bawas na istorya, pwede kang mag-react kasi alam mo na. Di ba hindi yung fresh na storya galing pang Garma na masyashock ka talaga na merong ganito. So meron ng initial interview na nangyari pala. Diba? Yung
closed door interview, parang Miss Universe lang, parang Miss Grand International nga. May closed door interview na pala si Dharma at saka si Kong Dan Fernandez. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses na at the two lawyers ni Garma, si chairman saka ako, and then somebody kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko ito, sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward. Pero honestly, mali talaga ang ginawa mo, Congressman Dan Fernandez. On my point of view, kasi parang scripted na talaga. Let the people spoke o tell everything. Hindi yung parang, alam mo ba itong na paragraph na itong number 17. Parang parang nagiging scripted siya. Diba? Parang hindi ka, kung ikaw yung nasa hearing, ikaw yung Quadcom committee, hindi ka na masya-shock. Kasi alam mo na. Diba? So sana hindi mo na lang kinausap si Colonel Grijaldo para wala na itong ganitong mangyari ngayon. System. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa iba in 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh, gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react eh, no? Ang concern kasi ni Colonel Grijaldo is parang nabastos siya. Di ba? Parang yung kanyang dignidad na apakan, knowing that he is wearing the uniform. 'Di ba? Kung talagang gusto nyong pagsalitain si Colonel Grijaldo, sana nag-take out siya, tapos nag-share sa kanyang sentiments, hindi parang mag-close door interview yata. Parang sa ang anggulo, this is my own point of view, sa ang anggulo hindi talaga, hindi maganda. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, yung sa mga chairman, like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano, about do sa isyong yon. Kung pipilitin namin siyang magsalita. And it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. Kinausap yun na nga. Against the rule na i-vet daw yung mga dapat i-interviewin, i-interrogate nyo or resource person. Sinabi mo na nga. Diba? Nagtanong kayo na itong number 17 na ganito, ganyan. Anong klase? Hindi ba vetting yun? Hindi ba asking question na yun? Diba? Kasi ayaw niyong magkamali sa hearing na if ever tatawagin niyo si Colonel Grijaldo, tapos magtanong kayo sa number 17, wala siyang maisagot, wala siyang maitanong, at sasabihin niyang, hindi ko alam yan, o hindi mali yan, natural, sira ang Quadcom hearing. So, you really want to make sure na yung mga resource person nyo ay tama yung mga ibubulgar na issue. Kaya nga kinausap nyo. Diba? Kung sana hindi nyo kinausap, ay talagang natural ang mangyayaring Quadcom hearing. Diba? So yun yung tunay na nangyari. But of course, meron din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked
Colonel Garma. And sa amin, yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But Tama. of course, in every Tayo. betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Di ba sabi niya, no voting? Sabi niya, no voting. Tapos sabi niya, in every voting. Wala, ano ba talaga? Malalaki. Sabi niya, walang vetting na mangyayari. Tapos sabi niya, in every vetting, na make sure kami na may mga people around, surrounding us. Opo, sorry, follow up lang sir dun sa sinabi ngo yung nakikita nyo itong ay demolition. Ano rin po yung masasabi nyo na paulit-ulit sinabi ni former President Duterte na subornation of perjury at sabi nga niya maghahain pa siya ng kaso against about this against you po sir. Ano pong masasabi niyo ron at bakit po ba nung meeting wala ring abogado mismo kasi ang nasabi niyo po ang may abogado si Garma but po walang abogado si Grijaldo? Kasi betting process pa lamang yun eh. Alam mo sa Kongreso, kinakausap muna namin and then kapag nalaman namin na pwede nating i-validate yung mga sinasabi niya, then the lawyers will come out. Ganun pala ang proseso sa sa Kongreso. I-vet pa pala nila. Gusto ko yung statement mo. Tama yan. Diba? So for example, hindi uobra sa gusto nila, so ayaw nang tanggapin. Or kung hindi siya in line sa topic, ayaw tanggapin. So mga ganun, vetting kasi. Di ba? Sabi nila. So, that time, wala namang lawyer na dala si Grijaldo during that time. Ang may lawyer doon is si Garma. And that's the reason why we asked na kung pwede yung dalawang lawyer pumunta doon para at least transparent yung usapan. Now, kung nagsabi siya na, yes sir, kinokontrol ko po yan, alam ko po yung reward system. And then, bring your lawyer. Yun ang namin, yun ang sistema ng procedure namin sa... yan pala ang sistema nila, kabibig. Closed door interview pa pala. Closed door interview, vetting daw. Tapos, kung swak sa topic nila, kung in-line sa topic nila, okay, resource person ka na, bring your lawyer. Kung hindi swak sa kalang topic, ay pasensya na. Na-vet na namin yan, hindi sasakay, hindi tugma sa topic. Ganun pala. Betting kasi otherwise kung una pa lang may co-coerce na namin siya. Alam namin babalikan kami niyan. We're not like that. And you have to remember that we have a lot of evidences already. As a matter of fact, yung ating pong sinasabi natin na corroborative, na-corroborate na Actually, hindi naman kay Colonel Garma nagsimula yan Doon sa dalawang PDL na kinorroborate ni Jimmy Portalesa, kinorroborate ni Warden Padilla. Saka lamang dumating si Colonel Garma, saka lang dumating si Commissioner Leonardo. So now, sinasabi ni Garma na ito, meron pang isang kaibigan ako na magko-corroborate doon sa mga sinabi ko. Well, actually, kahit wala siya, hindi nga siya pinag-uusapan namin. Kaya nagulat ako nang nandun lang siya, nagsasalita siya against us. Okay. Script nila yun Bahala sila doon. Panindigan niya kung ano magiging repercussion sa kanya. Dahil nga, we will not take that sitting down. Of course, yung kanyang affidavit na kinores, hinaras, and under oath siya, mabigat yun. And now we will do something. And this will be collective. I mean, not me, not him, but the whole of the Quadcom. Because the integrity of the Quadcom is at stake here. Correct. Tama. And we have done nothing wrong. Sir, sorry, yung sa statement lang po ni former President Duterte about subornation of perjury, ano pong masasabi nyo doon na he even said na magfa-file siya ng case about this? Well, ako, carry on. We will take action on that. Kung magpa-file sila sa amin, then yun ang mga repercussion of the things that we are doing for the Quadcom and for the Filipino people. And if this is the way that we need to act on certain things that happen, then we will confront the issue. At least handa naman ang Quadcom. Handa naman si Congressman Dan Fernandez as kasi Abante. Okay. Thank you, Mela. Next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7.
Sir, clarification lang. Sinabi niyo script nila yon. Kanino po? Oh. Kung nag-ano siya, nag-affidavit siya doon. Tapos, well, actually, sa totoo lang, kaya ako nasabing script yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, during the time of our investigation, yung kay Colonel Andulan, yung sa issue nung namatay si Cesar Perez, na kung saan si Colonel Andulan, siya ang humuli kay Councilor Norbin Tamisin ng Los Baños, Laguna. And I'm very particular of that issue. And then suddenly, yung CCTV lumabas. Nakita natin na wala naman si Norbin Tamisin doon. And sniper yung tumira kay Mayor Cesar Perez. Si Colonel Andulan from Batangas, siya ang humuli kay Norbin Tamisin. So, when I was asking the Colonel Andulan about ano yung relationship mo kay Gerald Bato, sinabi niya na na-assign siya doon sa PNPA. At doon sa PNPA, during that time, yung anak ni Gerald Bato was in school, first year as plebo. So, yun ang sinabi ko, yun ang relasyon mo. And then suddenly, nag-ano na yung issue. Binanata na niya ako. And Kasi mali yung pagtanong mo. I think the word is, tawag dito, hindi siya suit in sa question mo. Maybe, ano bang trabaho mo? Kasi pag relationship, mabigat siya eh. Mabigat siya kumpara sa trabaho mo. 'Di ba? So, knowing gusto mong i-connect ito sa anak ni Bato na nag-aaral, eh natural, sino bang ama na hindi magre-react? Kasi the word is so different. Relationship. 'Di ba? So, natural ang ama. Hindi, alam niyo na ang si Senator Bato de la Rosa, 'di ba? ako, nag-simmer down ako noon. Hindi naman ako masyado sumagot. Sabi ko kasi, hindi naman ako, kasi siya nga yung nag-mention ng babysitter, nagbe-babysit daw yung anak ko, ganun-ganon. Pero yung anak niya, hindi niya hayaan mag-babysit. And of course, ako, nasaktan ako doon. Kaya sabi ko, wala akong minimension na nagbe-babysit yung anak mo. I don't want to demean the position of the men in uniform. But sa kanya mismo, sabi ko, wag sanang ganon. Tapos hindi na ako masyadong sumagot doon. Sabi ko, pag nagkausap kami ni Gerald Bato, magkakausap kami ng maayos. But unfortunately, ito yung lumabas. Di ba? Si Grijaldo lumabas doon, may affidavit na hindi naman siya yung pinag-uusapan natin dito sa Quadcom. Then suddenly, siya yung naging yung focal person doon sa kanila. So, I think there is a correlation about this. Oh. Sir, clarification po ulit. Are you saying it's a script of Colonel Grijaldo and Senator Bato? Yes, parang yun ang kanilang narration sa mga pangyayari dito. So narinig nyo na, script ni Bato at ni Colonel Grijaldo. Sabi ni Kong Dan Fernandez, iyan ang kanyang overview sa nangyayari ngayon. Diba? At dinala nila sa Senado si Grijaldo. Sabi nga na isang press sa akin kanina, sino ba yung Grijaldo? Sabi ko, yan yung kaibigan ni Garma na isinama niya doon sa meeting namin na kung saan nabago na yung narration ni Colonel Garma nang dumating si Colonel Grijaldo. And that, I think we have to investigate why si Colonel Grijaldo nang dumating sa meeting namin with Chairman Ace Barbers, hindi na niya na-reveal yung katotohanan. And then, yun na nga, doon na nag-boils down yun. Imbisigan na namin si Chairman Garma, si GM Garma. Opo. Sir, sabi po ninyo, the Quadcom will not take this sitting down. May legal action po ba kayong binabalak? And kung meron po, sino po yung kakasuhan nyo and ano pong kaso? So we haven't talked about it yet, no? But ako, sa akin, kami ni Chef, actually ngayon lang kami nagkita ni Chairman Abante. But of course, parang hindi naman tama kung we will take this sitting down, no? We need to ferret out the deeper reason why this happened, that somebody will take his oath doon sa Senado and telling lies against the Quadcom. Hindi naman ako lamang ang tinira dito, but the whole of the committee. And it is incumbent upon the leadership of the Quadcom and the House as well to take action on this. Because I think he is under preventive suspension. Oh. If I'm not mistaken, because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga, he is under a preventive suspension. Kung he is under preventive suspension, somehow,
you can relate that he's doing this because yun na nga, trying to get even with us. Ooh. So sana wag sa ganun. Wag sa ganun pamamaraan. We are all well, I believe that we are in the democratic way of our government, and okay lang yan. Basta harapin na lang namin yan kung ano mangyayari. And we will talk about it. So there you go mga kabibigay. Yun ang iilang mga reaction ni Congressman Dan Fernandez tungkol sa issue na kung saan sinabi niya, yes, it's a script. Script siya. It's a demolition job ni Bato at ni Congressman Grijalde. Baka pinag-usapan. So, yung mga kabibig, so ano ang iyong komento tungkol dito? Parang lumala, no? Mas lalong lumawak ang issue na ito. Mas lalong marami ang na-involve. Diba? Mas lalong nag-trending siya ng issue na ito. Lalo na ng kahapon, umupo si Pangulong Duterte at marami siyang mga pinasabog na issue. Marami siyang salitang binitawan. Kaya, at itong si Colonel Grijaldo ay may revelasyon din tungkol sa Quadcom. So, I think it's an initial reaction din na magpa-presscon ang Quadcom para marinig din ang kanilang side. Diba mga kabibing? Mahirap naman kung kay Colonel Grijaldo din tayo makikinig. Meron ding side ang Quadcom. So, depende na sa inyo kung saang side kayo naniniwala. Kay Colonel Grijaldo ba? Or sa Quadcom na sina Benny Abante at si Congressman Dan Fernandez. Depende na sa inyo mga kabibig. So, yan lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Write down your comments below, mga kabibig. As in super, ang dami palang mga chika-chika, ang daming mga pangyayari, hindi pa natatapos ito at pinag-uusapan pa until now na parang naiba eh. Sabi ng isang netizen, they will not take what Grijaldo said sitting down daw. Kawawang Hector. Grijaldo's script daw is written by Senator Bato. Bahala na daw ang DOJ mag-prosecute. Ito pa ang mga sinasabi ng iilang mga netizen ha. Ganyan kasi ang gawain ng Quadcom. Lahat ng dokumento at ebidensya ilalatag, scripted daw. Palibasa nga ay gawain nila. Kaya tamang hinala sila ng ganun ang ginawa sa Senate of the President kay Bato de la Rosa from Jack Ed Ortza. O scripted. So, diba no? Oo nga. May point din si Jack Ed Ortza. It's over for both. Tapos na kasamaan ninyo from Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Ito pa mga kabibig, mukhang evident ang mga nakalista sa dalawa. Ano bang nakalista dito? How do you know if someone is lying to you? Inconsistency daw. Too much detail, delayed responses, emotional tone, defensiveness, overly formal language, asked open-ended question. Ito talaga mga netizen, no? Kung ano-ano mga. Sabi yan ni John Inanor. Ito na. Mag-ready ka na lang sa kaso yung dalawa galing kay Digong Abante at Fernandez. I think sinabi naman nila na handa sila. Di ba? Wala na, tapos na. May sabit na ang Quadcom nyo, press con agad para defend agad. I think Quadcom has also their right to speak up kung ano din ang side nila. So, bahala na nga tayo mag-isip kung sino ang paniniwalaan natin, si Colonel Grijaldo ba or itong presko ng Quadcom. Diba? Ito pa, i-file nyo na ang kaso para magkaalaman na. Ito yung mga komento ng ating mga netizens. So, I think, talaga, may mga netizen na super harsh, magkomento, may mga netizen na talagang tinitingnan kung saan sila panig. Ngayong sobrang open na ang social media, lahat ng videos, lahat ng conversation, makikita nyo na. And at the same time, anong tawag dito? Maghintay-hintay tayo sa mga updates. I'm sure bukas may updates naman, bukas may magbibigay ng statement na naman, baka bukas may magsampa na ng kaso kay Abante at Fernandez, baka bukas si PRRD magsampa na ng kaso. So, maghintay tayo sa mga latest developments sa issue na ito na para nagsalpukan na ba si Bato at Colonel Grijaldo tapos si Pangulong Duterte laban sa Quadcom Committee. So yun lang po mga kabibig ang ating
latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At shoutout sa ating mga OFW dyan. Hopefully, nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Even though sobrang stress tayo, pero life must move on, goes on. Trabaho lang. Bye everyone. See you next time.